Ang ating pag-aaral ngayon, ang paglagong Kristiyano. Mula sa Ephesians chapter 4, verse 14 hanggang 16. Ang version ng Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. Ang layunin po ng ating aralin, maturuan tayo, mapaalalahanan tayo ng mga katotohanan at katuroang nakapaloob sa sulat na ito ni Apostol Pablo nang sa gayon po magpatuloy din tayo sa paglago sa ating pananampalataya at sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, bago po natin talakayin ang tunay na paglagong Kristiyano, kailangan din muna nating pag-isipan ang katotohanang maraming magkakaibang pananaw ang mga tao tungkol sa pagiging Kristiyano o kaya tungkol sa pagiging mananampalataya. At pagkaminsan, pati tayo mismo naapektuhan ng mga iba't ibang pananaw ng mga tao. Narito po yung ilang mga halimbawa ng pananaw. Mga halimbawa ng pananaw ng tao tungkol sa pagiging Kristiyano o mananampalataya. Number 1, mga nag-iisip na sapat na ang minimal Christianity. Ito po ay tumutukoy sa paniniwala na sapat na yung pagsunod sa mga pinakamababang kinakailangan ng pananampalatayang Kristiyano. Yung bang sinasabi nilang tinanggap nila si Jesus bilang tagapagligtas, kaya lang umiiwas naman sila sa mga mas masinsinang pag-aaral ng salita ni Kristo, ng banal na kasulatan. Umiiwas sila sa patuloy na paglilingkod at sa pagpapalalim ng spiritual na buhay. Ito yung mga nagsasabing Kristiyano daw sila basta nagsisimba na sila paminsan-minsan. O kaya naman, kahit hindi mga nag-church basta nagpe-pray naman daw sila. Kahit hindi regular na nagbabasa ng Biblia, basta nananalangin sila at hindi sila gumagawa ng masama sa kapwa. Kahit hindi sila nakikibahagi sa isang lokal na iglesia, basta tingin nila mabuting tao na sila. Para sa kanila, para bang yung paglago sa pananampalataya optional lang. Basta masabing sumampalataya at masabing naniniwala sila, naligtas na sila, okay na yon. Hinto na sila doon. Totoo naman po na naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi dahil sa sariling gawa natin. Ganyan yung mababasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Totoo yon. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya lang, kailangang maalala din natin na yung layuning pinili ng Diyos o yung inihanda ng Diyos na nang una pa upang siya nating lakaran, ito ay ang mabubuting gawa. Ganyan naman yung nakasulat sa kasunod na verse sa Ephesians chapter 2 verse 10 na ang bawat mananampalataya nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin po, hindi tayo iniligtas dahil sa mabuting gawa. Pero, tayo po ay naligtas para sa mabubuting gawa. So, hindi pwedeng walang paglago kung tayo ay may pananampalataya. Hindi pwedeng walang epekto sa atin yung pananampalatayang nagbubunga ng kaligtasan. So, isang pananaw po ito ng ilan, no? Minimal Christianity. Ang isa pa, mga nakafocus sa intellectual growth lamang. Yes, mahalaga po yung pagbabasa at mahalaga po yung pag-aaral ng Biblia. Mahalaga po yung intellectual growth. Mahalaga yung regular na pag-aaral ng Biblia para lumago tayo sa kaalaman tungkol kay Kristo. Kinakailangan talaga na mas nagiging malalim tayo sa mga biblical doctrines. Pero hindi naman pwedeng doon lang tayo lagi nakafocus. Na lumalalim nga tayo sa kaalaman pero hindi naman tayo lumalalim sa pagsasabuhay. Dumadami nga yung natututunan natin pero hindi lumalago sa pagsasabuhay. Kumbaga, alam yung doktrina pero hindi nakikita sa pamumuhay yung natutunan. Halimbawa, tinuturuan ng kababaang loob. Alam yung tungkol at naiintindihan yung tungkol sa kababaang loob. Kaya lang hindi nakikita sa pamumuhay. Or naiintindihan or nauunawaan yung ibig sabihin ng Hebreo at Greek words.
pero hindi nakikitaan ng pagmamalasakit sa kapwa, hindi nakikitaan ng kapakumbabaan, ng kaamuan. Lumalago nga sa information, pero walang transformation. Katulad din po dito sa kabuuan ng sulat na ito, sa sulat mismo na ito ni Apostle Paul. Pagkatapos magturo ni Pablo ng malalim na doktrina, simula sa Ephesians chapter 1 hanggang chapter 3, mga malalalim na aral yung ipinaalala ng Diyon. Sinabi agad ni Apostle Paul pagdating sa chapter 4 sa verse 1 ang ganito, "Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag." Na ipaalala niya sa mga naunang chapters yung tungkol sa malalim na aral, sa malalim na doktrina. Mahalaga kasi talaga yung paglalim sa pagkaunawa sa aral. Pero yung kasunod na payo dito ni Pablo, matapos matutunan yung mga aral na yon, yung mga doktrina na yon, kayo'y lumakad ng nararapat. So tamang doktrina, tamang pamumuhay, magkasama, magkasabay. Kapag lumalalim sa doktrina, dapat lumalago sa pamumuhay Kristiyano. Kung ano po yung natututunan at nauunawa ang aral, siyang dapat makita sa paraan o uri ng pamumuhay. So ito yung ikalawang pananaw, no? Concern naman sa paglago. Kaya lang, yung paglago na ninanais lang, more on intellectual lang. Then meron pang isang pananaw, yung kasunod, kabaliktaran naman. Yung sobra-sobra namang practical Christianity, pero nawala na yung pagpapahalaga sa kaalaman o nawala na yung pagpapahalaga sa paglago sa doctrinal foundation. Ito yung number 3. Mga sobrang focus sa gawa, pero binabaliwala ang aral o doktrina. Kabaliktaran ng number 2, mga nakafocus sa intellectual growth lang. So itong number 3, ito naman yung mga sobrang nakatuon sa kung ano yung mga gawa nila para mapakitang lumalago sila sa pananampalataya. At kasabay na sinasabing, hindi na mahalaga yung theology. Hindi na mahalaga yung tamang doktrina sa Biblia. Para sa kanila, sapat na yung pagiging aktibo. Aktibo sa mga ministeryo, busy sa mga church activities, maaring palaging present sa mga gawain at posibleng involved sa mga kung ano-anong programa. Pero kung tatanungin naman tungkol sa biblical truth, kung kakausapin tungkol sa doctrinal foundation at theological understanding, hindi interesado. O sinasabing hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, maraming nakasanayang gawain. Ano po yung problema sa ganitong pananaw? Delikado po yung puro gawa na hindi nakasalig sa tamang aral o tamang doktrina. Pwede tayong maging aktibo kasi pero mali yung direksyon. Pwede tayong maging masipag pero mali yung pundasyon. Pwede tayong maging involved sa mga gawain pero hindi naka-align sa kalooban ng Diyos yung mga gawain na yun kung babaliwalain yung aral o doktrina. Ang ipinapayo ni Pablo, lumakad ng nararapat na yung pamumuhay Kristiyano po dapat nakakabit sa tamang aral at tamang paniniwala. Kung bibigyang pansin, maging sa mga practical sections ng chapter na ito dito sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso, itinuturo ni Pablo yung theological reality, itinuturo niya yung theological truths na merong isang katawan, merong isang espiritu, merong isang Panginoon, isang pananampalataya, merong isang bautismo, merong isang Diyos at Ama ng lahat. Ibig sabihin, hindi talaga pwedeng paghiwalayin yung tamang paniniwala at yung tamang pamumuhay. Na hindi po uusbong yung tunay na pamumuhay Kristiyano kung walang tamang paniniwala na nakasalig sa Biblia. Kaya po hindi pwedeng baliwalain yung aral o tamang doktrina mula sa Biblia. Muli, tamang pamumuhay, tamang aral, hindi hiwalay. Laging magkasama yon. Pareho yon na mahalaga. May gawa, may karunungan. So may tamang pamumuhay, may tamang doktrina. May pananampalataya, may pagsunod. May banal na gawain, may kaalaman o tamang kaalaman.
Sabi ng Panginoong Jesus mismo dito sa Mateo chapter 22 verse 29. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. You are mistaken, sabi ng Panginoong Jesus, not knowing the scriptures nor the power of God. Kaya po ang nagsasabing isa siyang mananampalataya o kaya isa siyang Kristiyano pero tumatayo lamang sa gawa at hindi nalalaman ang mga kasulatan. Wala sa aral ng katotohanan, napakadelikado pong kalagayan. Pwede siya maging masigasig, pero hindi siya matatag. Pwede siya maging aktibo sa mga gawain, pero hindi tunay na lumalago. So, ito po yung mga iba't ibang pananaw, no? Mga halimbawa ng pananaw ng tao tungkol sa pagiging Kristiyano o mananampalataya. At masasabi natin ang mga ito kulang o kaya maling pananaw tungkol sa pagiging isang mananampalataya. Kaya po, kailangan natin ang paglago bilang Kristiyano. Dahil ang paglago, hindi yan optional. Kapag tayo mayroong faith, kapag tayo mayroong pananampalataya, dapat pinapalago yan. Ang paglago po hindi extra, kundi yan ay mahalaga sa buhay pananampalataya. Sa unang puntong ating tatalakayin, ano ang mangyayari kung ang isang mananampalataya ay hindi lumago? Sisimulan po natin yung ating pag-aaral sa verse 14. Natalakay na po natin ang talatang ito sa naging nakaraan pa na yung huling lesson natin sa sulat ni Pablo dito sa mga taga-Efeso. May pamagat na ang biyaya, kaloob at pagtibay ng katawan. Pag-aralan ulit natin. Ito yung unang punto, ang kahihinatnan ng hindi paglago. Ano yung mangyayari kung hindi tayo lalago? Mga kapatid, kailangan po nating makita na isang mapanganib na kalagayan. Isang malaking panganib sa buhay pananampalataya ang kawalan ng paglago. Ang isang mananampalatayang hindi lumalago, parang isang puno yan na nakatayo pero hindi nag-uugat ng malalim. Madaling mabunot. May dahon pero walang bunga. Punong may buhay pero hindi malusog. Sa verse 14, malinaw na inilalarawan po ni Apostle Paul yung kahihinatnan ng isang mananampalataya o kaya ng isang Kristiyano na hindi lumalago, hindi sumusulong sa espiritual na pag-unawa. Basahin po natin ito. Isa itong babala, hindi para takutin tayo. Warning ito para gisingin din tayo. Basahin natin. Tayo'y huwag nang maging mga bata. Kung walang paglago, ito kasi yung kahinatnan, nananatiling mga bata. Ang sinasabi dito, tayo'y huwag nang maging mga bata. Hindi po masama yung maging spiritual baby. Ang masama, yung manatiling baby. Ang sanggol po o yung bata, umaasa lang yan sa nakatatanda. Hindi siya marunong mag-discern. Madali pa siyang umiyak, madali pa siyang madapa. Ganyan ang isang bata. At alalahanin din po natin yung pagiging bata, hindi lang ito tumutukoy sa mga bagong mananampalataya pa lamang. Ang pagiging bata, tumutukoy din ito sa isang kondisyon ng pagtigil sa pag-unlad kahit na matagal ng Kristiyano o matagal ng mananampalataya. Kaya ang hindi lumalagong mananampalataya, immature, bata Nakadepende lagi. Madaling bumagsak. Basahin natin itong Hebreo chapter 5 verse 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran. Palibhas ay isa siyang sanggol. So kapag hindi tayo lumalago, nakokontento tayo sa simpleng kaalaman. Hindi na tayo naghahangad ng malalim na katotohanan. Kadalasan kapag hindi tayo lumalago, nagiging emotional na lang tayo. Yun na lang basihan. Hindi matatag. Maaring reactive pero hindi nakasalig sa salita ng katwiran.
mukhang relihiyoso kung titingnan pero hindi nakaugat sa salita ng Diyos. Sabi pa po ni Apostle Paul sa ating main text na tinatangay-tangay ng mga alon. Kung hindi tayo lumalago, madali tayong maimpluwensyahan ng iba. Madali tayong madala ng kung ano yung trending o kaya kung ano yung uso or kung ano yung opinion lang ng tao. Mabilis tayong matangay. Kasi po immature. Bata. Unstable. Sa pagpapatuloy at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral. Again, kapag hindi tayo lumalago, kapag nananatili tayong bata, madali tayong malinlang ng mga maling aral na hindi natin kayang i-discern o isipin o pag-aralan kung alin yung tama o mali. Na hindi na natin sinusuri kung yung napapakinggan ba nating turo o nababasa nating katuruan ay biblical pa ba or opinion na lang ng tao. Kapag nanatili tayong bata, paniniwalaan na lang agad ang bawat maririnig. Na nagiging biktima tayo ng mga katuroang maganda sa tenga, maganda sa damdamin, pero hindi pala ayon sa Biblia. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, basahin natin itong Colossians chapter 2, sa verse 8. Kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Mag-ingat kasi po, ang hindi lumalagong Kristiyano, madaling mapasunod sa mga maling katuruan. Ang hindi lumalagong mananampalataya, madaling maniwala sa half-truths. Madaling maniwala sa ibang ebanghelyo. Madaling maakay o maniwala sa, halimbawa, prosperity gospel or emotional gospel, pati na yung work-based gospel. Sabi dito, kayo'y mag-ingat. Lalo po kung babad kayo sa social media. O kaya mahilig kayo magbasa ng iba't ibang aklat. Maging mapanuri. Laging mag-ingat. Sa pagpapatuloy ng ating main verse, sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan, sa paraang mapandaya. Ang pananampalatayang hindi lumalago o ang isang mananampalataya na nananatiling bata, madaling mahulog sa mga makamundong kaisipan. Madaling maakit ng kaugalian ng mundo. Yung masamang impluwensya ng sanlibutan. Madaling maakit at madaling mapalayo sa kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. Dahil sa mapandaya, dahil sa tusong paraan ng mga tao. Sa kabuuan mga kapatid, ang dapat nating matandaan, kapag hindi tayo lumalago, hindi tayo nagiging matatag. Immature nagiging unstable tayo. Madali tayong matangay ng opinion lamang ng tao. Nagiging madali tayong malinlang dahil hindi tayo marunong magsuri or nagiging biktima tayo ng mapandayang sanlibutan. Ito po yung sa verse na ito, sinasalarawan ni Apostle Paul ang isang mananampalatayang hindi lumalago, nananatiling bata, tinatangay-tangay, dinadala-dala, madaling madaya. At ito yung dahilan kung bakit hindi pwedeng manatili tayong sanggol o manatili tayong bata sa pananampalataya. Mga kapatid, ang hindi paglago, delikado, mapanganib na kalagayan. Mapanganib yan sa ating puso, mapanganib yan sa ating pag-iingat sa aral na pinanghahawakan nating natutunan natin mula sa Biblia. Delikado rin po yan sa ating relasyon sa Diyos kapag tayo po ay hindi lumalago. Pero hindi lamang po sinabi ni Apostle Paul kung ano yung dapat na iwasan.
Sinabi rin niya kung ano yung dapat na marating o abutin ng isang mananampalataya. Kung yung unang punto po, babala sa atin na huwag maging o manatiling bata sa pananampalataya, ang susunod po ay panawagan. Kung pinapayuhan tayo na huwag manatiling sanggol sa pananampalataya, ito yung kasunod, ang kahulugan ng paglagong Kristiyano. Sa punto namang ito, ituturo ni Pablo kung ano yung positibong larawan ng tunay na paglagong Kristiyano. Ano yung tunay na kahulugan ng paglagong Kristiyano? Ang sagot po, nakapaloob sa verse 15. Basahin po natin. Ephesians chapter 4, verse 15. Sa talata pong ito, ituturo ni Apostle Paul yung kahulugan ng biblical na paglagong Kristiyano. At yung biblical na paglago na yun, hindi nakabase sa damdaming ng tao. Hindi nakabase sa mga ginagawa o sinasamahang ministry. Hindi rin nakabase sa katungkulan sa loob ng iglesia. At hindi rin nakabase sa tagal or sa edad o sa years na kabilang sa church. At hindi rin po nakabase sa opinion ng tao. Sabi po dito, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Yung humahawak, maging sa English po na speaking, parehong nasa present tense. Humahawak, speaking. Ibig sabihin, patuloy ito. Hindi minsanan. Nagpapatuloy na humahawak, nagpapatuloy na nagsasalita. Ano yon? Tungkol sa dalawang aspeto. Una dito, katotohanan. Hindi tayo lalago kung wala tayo sa katotohanan at kung wala ang katotohanan. Kaya po, napakahalaga para sa atin ang Biblia. Dahil alam natin, ang Biblia, iyan ang pinagbumulan ng katotohanan. Kaya hindi pwedeng wala ang Biblia. Masasabi natin, yung paglago natin, hindi nakabase sa ilang taon na ba tayong kabilang sa isang local church. Hindi nakabase sa nararamdaman lang natin, kundi yung paglago natin nakabase ito sa katotohanan. Humahawak sa katotohanan. Yung ikalawa, ayon dito, pag-ibig. Hindi rin tayo lalago kung walang pag-ibig. Yung tunay na paglago, hindi yan nagiging mapanghusga tayo. O kaya nagiging matigas yung puso natin na para bang righteous tayo lagi. Ang katotohanang ipinapahayag at isinasabuhay ng lumalagong mananampalataya, may pag-ibig. Ang dalawang yan, yung katotohanan at pag-ibig, dapat balanse. Dapat magkasama. Hindi pwedeng katotohanan lang kasi baka hindi tayo maging makatao. Baka yung kung puro na lang katotohanan at walang pag-ibig, baka kawalang awa. At hindi rin po puro pag-ibig na lang din. Baka imbis na makapag-akay tayo makapagkonsinte. Na imbis na makapag-tuwid, makapagkonsinte naman tayo kung puro pag-ibig na lang at walang katotohanan. So yung tunay na paglago, katotohanang may pagmamahal. At yung pagmamahal nakaugat sa katotohanan. Kaya po, yung tunay na kahulugan ng paglago sa pananampalataya, katotohanang may pag-ibig at pag-ibig na nakaugat sa katotohanan. Sa kasunod na parirala, lumago tayong lahat sa Kanya. Grow up in all things. Ibig sabihin po, yung paglago, sa bawat bahagi yon, sa lahat ng bahagi, hindi lang sa iilan, hindi lang sa piling bahagi. Maaring tumutukoy ito sa kabuuan. Lumago tayong lahat. Lumago sa pananampalataya, paglago sa pag-ibig, tumutukoy sa kabuuan. Paglago sa pagsunod, paglago sa kaalaman, paglago sa pagpapakumbaba, paglago sa pag-unawa sa katotohanan, yung
paglago sa pagmamalasakit sa kapatiran. Kasama din po yung paglago sa pagiging katulad ni Kristo. Kaya, grow up in all things into Him. Ibig sabihin, hindi lang sa isang bahagi, hindi lang sa iilang parte ng ating buhay, kundi sa kabuuan natin. Yung kabuuan dapat lumalago lahat. Buong buhay naapektuhan ng ating pananampalataya. Yung puso natin, yung isip natin, yung ugali natin naapektuhan ng pagkatamo natin ng pananampalataya. Maging yung relasyon natin sa ating kapwa at yung mga desires natin, yung mga pangarap natin, yung mga pagnanais natin sa buhay, naapektuhan ng ating pananampalataya. Sa pagpapatuloy ni Pablo at pagbibigay diin pa niya sa pinaka-essence ng tunay na paglagong Kristiyano, sabi po dito, na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Yung paglago nakasentro hindi sa sarili, hindi sa tao, hindi rin sa mga programa at gawain sa church, kundi paglago na nakasentro kay Kristo. Hindi disconnected kay Kristo. Dapat nakadugtong, dapat nakakabit, dapat nakaugnay. Mga nagiging katulad ng Panginoon sa pag-iisip, nagiging katulad ng Panginoon sa kapwa-tao, sa pag-uugali, at higit sa lahat, nagiging katulad ng Panginoon sa pagsunod sa Ama, na si Jesus ang kinikilalang ulo at si Kristo ang sentro. Sa lahat ng mga ginagawa sa buhay at gawaing paglilingkod sa loob ng iglesia, si Kristo ang sentro. Nagpapasakop kay Kristo bilang siya ang ulo at tayo ang katawan. Kung saan nakabaling, kung saan tutungo yung direksyon ng ulo, susunod tayo. Papailalim tayo sa ulo, papasakop tayo. Ang tunay na paglagong Kristiyano, pagsasabi po at pagsasabuhay ng katotohanan na may pag-ibig. Paglago sa lahat ng aspeto ng buhay Kristiyano at pagiging mas katulad ni Kristo. At yung lahat ng ginagawa nakasentro kay Kristo. Yan po yung larawan o pakahulugan ng tunay na paglagong Kristiyano. So pagsusuriin ba natin yung ating mga sarili sa palagian nating pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia, ano na yung nagiging epekto nito sa ating buhay? Nagiging katulad ba tayo ni Jesus sa pagmamalasakit sa kapwa? Nagiging katulad ba tayo ni Jesus sa pagsunod sa Ama? Nakikitaan ba tayo ng mga katangian katulad ni Jesus ng pagtitiis, pagpapakumbaba, pagpapatawad? Si Kristo po ang pamantayan ng paglago, hindi tao, hindi yung tradisyon, hindi yung kultura. At ito nga po ang larawan ng isang tunay na lumalago sa pananampalataya. Humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumalago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Sa kasunod na punto po, ang kahalagahan ni Kristo sa paglagong Kristiyano. Kung nakikita po natin yung pangangailangan ng paglago, kailangan talagang may paglago kasi sadyang mapanganib yung pananatiling bata sa pananampalataya. Madali tayong matangay, madaya, madali tayong madala-dala ng mga maling aral. So, kailangan talaga yung paglago sa pananampalataya. At kung naunawaan natin yung kahulugan ng paglagong Kristiyano na ang pamantayan ay si Kristo, sa pagpapatuloy po, yung tunay na paglagong Kristiyano, nagsisimula, nagpapatuloy, at nagtatapos talaga ito kay Kristo. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, ang pinagmumulan, ang tagapag-ugnay at tagapagpalago ng buong iglesia. Ayon po ito sa sinasabi ni Pablo sa verse 16. Nasa Kanya. Sa Revised Tagalog Popular Version, ang pasimula ng talatang ito, yung from whom, sa pamamagitan niya. Hindi mula sa kung sino man. Hindi mula sa
sa tao, kundi si Kristo, yung source ng buhay at source ng paglago. Si Kristo ang nagbibigay ng lakas. Si Kristo ang naghahayag ng karunungan at kaalaman ng Diyos nasa Kanya. Si Kristo ang nagbibigay ng kaluwalhatiang galing sa Ama. At si Kristo ang daan, si Kristo ang katotohanan at ang buhay. Walang buhay kung hindi tayo nakadugtong, kung hindi tayo nakakabit kay Kristo. Kung hindi tayo nakakabit, nakadugtong kay Jesus, walang pagbabago. Kung hindi tayo nakaugnay kay Jesus, walang paglago. At ang paglago, hindi mag-isa. Ang paglago po, hindi solong paglalakbay. Sinasabi dito, ang buong katawan. Ang tinutukoy na body o katawan dito, ang iglesia. Kaya ang paglago, hindi yan solo-solo. Hindi pang-isahan, hindi tayo magkakanya-kanya. Ang kalooban ng Diyos, lumago tayo sa loob ng isang local church. Sa loob ng isang katawan. Hindi yung nakahiwalay tayo. Hindi yung nakabukod tayo. Kung wala tayo sa katawan, hindi tayo normal na lalago. Kasi paano po natin maisasakatuparan yung kanina, yung turo sa atin na speaking the truth in love? O kaya sino yung susuportahan natin? At sino yung susuporta sa atin kung nakahiwalay tayo sa katawan, kung hindi tayo kabilang sa isang katawan? Sino yung magtutuwid sa atin? At sino yung itutuwid natin? Sino yung gigisingin natin sa pag-ibig? Sino yung gagawa natin ng mabubuting gawa? Kaninong loob yung palalakasin natin kung hindi tayo kabilang sa isang local church? Na nakalapat na mabuti at nagkakaisa. Ang larawan naman dito, isang katawan na maayos yung pagkakalapat. Maayos yung alignment. Walang bahagi na kulang, walang bahagi na lumalampas. Nakalapat na mabuti. Maayos yung structure, hindi magulo. Hindi watak-watak. May tamang function, may tamang ugnayan, may tamang samahan at pagkakaisa. Sabi dito, at nagkakaisa. Dahil kay Kristo, bilang ulo ng katawan, nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng pagkakaisa. Kung hindi nakasentro kay Kristo at wala si Kristo sa katawan o sa iglesia, hindi posible itong joined and knit together. So, kailangan si Kristo sa pamamagitan ng bawat litid. Sa literal po, yung litid nagsisilbing taga-ugnay ba yun? Or taga-dugtong sa buto at laman. Yung imahe dito, tungkulin ng litid na pag-ugnayin yung buto at yung kalamnan na nagre-resulta kapag magkaugnay yon sa pamamagitan ng nagre-resulta yon sa matibay at kakayahang gumana nung katawan, nung bahagi ng katawan na yon. Kasi kung wala pong litid, walang tibay, walang direksyon. Ganyan din po sa church. Yan yung inilalarawan dito. Kung hindi nakaangkla ang katawan o ang iglesia sa pamumuno ni Kristo bilang ulo, nagkakawatak-watak ang katawan. Kaya po dapat nagkakaisa ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi. Ang ibig sabihin, yung bawat bahagi ng katawan, meron talagang kanya-kanyang role. May kanya-kanyang gawain. Maaring hindi pare-pareho yung kapasidad, maaring hindi pare-pareho yung lakas, maaring hindi pare-pareho yung pinakatungkulin, pero anuman yon, pare-pareho yan na mahalaga. At kapag ang bawat bahagi gumagawa ayon sa sukat ng bawat bahagi, ayon sa kakayahang ibinigay ni Kristo, at ayon sa role na ibinigay ng Diyos, doon lumalago ang katawan. Ngayon, sa kabilang banda, kapag hindi natin ginagawa yung gampanin natin, kapag hindi natin ginagawa yung papel natin o anumang tungkulin natin sa loob ng iglesia, ang resulta niyan, may bahagi o kaya may parte ng katawan ang hihina, ang hihinto, at maapektuhan ito yung paglago. Kaya dapat lahat nakikibahagi. Kapag nangyari
na ang lahat ay nakikibahagi, gumagawa ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Makikita naman natin dito na si Kristo ay nagpapatibay at nagpapalago sa pamamagitan ng pag-ibig. Paano lalago bilang Kristiyano? Hindi sa sariling galing. Paano lalago bilang isang mananampalataya? Hindi sa sariling kakayahan, hindi sa dami ng pinagkakaabalahan ng ministeryo, hindi sa dami ng ginagawa o sinasamahang programa, kundi sa pag-ibig. Yung sukatan ng tunay na paglagong Kristiyano, hindi lang sa dami ng nalalaman sa Biblia, hindi lang sa dami ng involvement at accomplishment sa ministry, kundi sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Tayo ay lumalago hindi sa dami ng alam natin, hindi sa dami ng ginagawa at pinagkakaabalahan natin, kundi nasusukat din po kung nagmamature tayo, kung umuunlad yung ating pananampalataya, kung lumalago yung ating pananampalataya, kapag nakikitaan tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Gaano kahalaga si Kristo sa paglagong Kristiyano? Mahalaga. Mahalagang-mahalaga. Napakahalaga. Christ is everything to us sa paglagong Kristiyano. Kung wala si Kristo, walang paglagong mangyayari. Kung hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Walang buhay kung wala si Kristo. Siya yung buhay. Walang paglago kapag walang buhay. Kung hindi tayo nakakabit kay Kristo, wala. Sa pamamagitan ni Jesus, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng katawan. Magkakaiba yung bawat bahagi. Magkakaiba tayo. Pero merong iisang pananampalataya. Sa kasunod ng punto mga kapatid, totoong napakahalaga ni Kristo para sa ating paglago bilang mananampalataya. Malinaw po yon. Pero kailangan din nating lignawin yung maling pananaw ng ibang tao na sinasabing si Kristo ang kailangan nila at hindi na nila kailangan ang ibang tao. Kumbaga ina-isolate nila yung sarili nila sa iba kasi sinasabi nilang meron silang Kristo na hindi na nila kailangan ang church. Alalahanin po natin na kasama po ang iglesia, kasama po yung church sa plano, sa mga kasangkapan ng Diyos para sa paglago ng isang mananampalataya. Bakit po? Bakit kasama ang church sa kasangkapan o instrumento ng Diyos para lumago ang isang mananampalataya? Kasi paano nga natin may apply yung mga katuruan, yung mga tagubilin, yung mga utos ng Diyos na halimbawa, magmahalan tayo sa isa't isa o magmahalan kayo sa isa't isa. Paano may apply yun kung nagkakanya-kanya tayo? Or sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, pasakop kayo sa isa't isa. So, paano may apply yun kung hindi tayo kabilang sa isang local church? May sinasabi pa nga po na pasiglahin ninyo ang isa't isa, patibayin ninyo ang isa't isa, at marami pang mga utos. Paano ka matutulungan ng iba sa paglago kung wala ang church? Paano ka makakatulong sa iba kung wala ang church? So, ganon kahalaga ang iglesia sa paglagong Kristiyano. Ito po yung kasunod na punto. Yung mahalagang papel ng iglesia. Gaano kahalaga ang church sa paglagong Kristiyano? Hindi rin po ito optional, yung church. Essential din po ito. Mahalaga din ito sa paglagong Kristiyano. Kasi po, kung nakakabit tayo kay Kristo, ang ulo ng iglesia, ngayon habang lumalalim tayo sa relasyon natin sa Panginoon, kasabay naman ito, nagiging konektado din tayo sa isa't isa sa iglesia. Basahin natin ulit yung verse 16. Na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Madalas kapag pinag-uusapan po yung spiritual growth, yung paglago sa pananampalataya, ang tingin po ng iba kasi
nagiging personal lang. Nagiging pang solo lang. Pero sa verse na ito, pinapakita dito corporate, panglahatan, buong katawan, no? Whole body. Ibig sabihin ng katawan, church. Katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa. Walang bahagi o parte ng katawan yung mananatiling buhay o mananatiling may silbi kapag nahiwala yon sa katawan. Hindi pwedeng humiwala yung paa sa katawan tapos maglalakad yung katawan ng parabang normal o hindi maapektuhan. O kaya nakahiwala yung kamay sa katawan tapos magagawa pa din ng katawan yung function niya, yung gagawin niya kahit wala na yung kamay. Kaya po hindi rin pwede na ang isang Kristiyano lalago kahit nakahiwalay sa church. Ang itinalaga ng Diyos na normal at ordinaryong paraan sa paglago ng isang Kristiyano nakakabit, nakadugtong, nakaugnay o kabahagi sa iglesia, sa katawan. The whole body joined and knit together. So kung Kristiyano ka po, dapat aktibo kang miyembro ng isang church. At kung ang bawat miyembro ginagawa yung tungkulin, ano yung mangyayari sa katawan? Nagpapalaki sa katawan. Causes growth of the body. Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ibig sabihin, yung mga tagapagturo, nagtuturo. Yung mga miyembro, naglilingkod. Ang mangyayari dyan, lumalago ang katawan. Ang bawat isa may ambag sa mabuting kalusugan ng katawan. Kaya po manatiling konektado sa katawan. Dumalo at makibahagi sa mga pagtitipon. Tumulong sa paglago ng ibang mga kapatid. Sa kalooban at kapahintulutan ng Diyos, magsanay sa discipleship. Patibayin at palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na po sa mga nakakaranas ng mga pagsubok. Matapos nating pag-aralan yung mga puntong ito, mula sa mga kaisipan at paalalang ito, narito naman yung mga ilang practical na aplikasyon. Number 1, kung nais mong lumago, manatili ka kay Kristo. Yung paglago nagsisimula sa pagkakaroon ng ugnayan at relasyon kay Kristo. Hindi mo kayang lumago bilang mananampalataya kung hindi ka nakadugtong sa ulo. Bilang katawan, hindi ka lalago kung nakahiwalay ka sa head, sa ulo. Kalawa, kung nais mong lumago, manatili ka sa katawan sa iglesia. Ang katawan lumalago kapag kumpleto yung bahagi. Pero kapag yung merong parte o yung bahagi hindi nakadugtong, unti-unting manghina yun hanggang mamatay. Ibig sabihin, walang Kristiyano na lumalago ng nag-iisa. Walang matured Christian na nakahiwalay sa local church. Kung hindi ka pa committed sa church, magpakatatag ka. Kung panay naman lumiliban ka, panay pa absent ka, manumbalik ka na. Kung halimbawa may galit ka naman o may katampuhan, magpatawad ka na, makipagkasundo na. At kung lumalayo ka naman ngayon, bumalik ka na kaagad, kapatid. Panahon na para magpasakop tayong muli kay Kristo. Panahon na para manatili tayo at kumapit sa katawan. Panahon na para maglingkod. At panahon na po para gamitin ang anumang kaloob ng Diyos sa iyo. Dahil yung paglago, ibinibigay ng Diyos yan sa loob ng katawan. Number 3, kung nais mong lumago, gampanan yung papel sa iglesia. Sinabi ni Apostle Paul, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, yun sa verse 15 kanina. Ibig sabihin, may papel ka, may role ka, may mayambag ka, may kaloob ka, so may tungkulin ka. Ngayon, yung tanong, ang bawat isa na bahagi ng katawan, tumutulong ba tayo para lumakas yung katawan? O pabigat ako sa katawan? Kapag hindi gumaganap ang isang bahagi, yung buong katawan, maapektuhan. Maari pong marami yung nawawala kapag hindi mo ginagawa ang bahagi mo sa iglesia. So kung nais mong lumago,
gampanan mo yung bahagi o papel mo sa iglesia. Bilang pagsusuri, lumalago ba tayo bilang katawan ni Kristo? Kasi hindi optional yung paglago. Hindi rin optional si Kristo at hindi optional ang church. Ang tunay na Kristiyanong pamumuhay, lumalago kay Kristo sa pamamagitan ni Kristo. Kasama ang katawan ni Kristo para maging katulad ni Kristo. Yan yung Christian life na lumalago. At inaasahan po na sa lahat ng mananampalataya, dapat lumalago yan. Para tayong isang halaman. Nagsimula sa maliit na buto o binhi, tapos unti-unting lumalaki. Or parang isang bata, no? Mula sa isang maliit na sanggol hanggang lumaki, hanggang maging binata, hanggang mag-mature, hanggang tumanda. Ibig sabihin, merong growth. Ang isang Kristiyanong lumalago, hindi lamang pagpapala yan sa sarili, kundi pagpapala din po yan sa buong katawan. Mas lumalalim ba yung pagkakilala at pagtitiwala mo kay Kristo? At nagiging dahilan ka rin ba para lumalim ang pagkakilala at pagtitiwala ng iba kay Kristo? Mas lalo ba tayong nagiging katulad ni Kristo sa pagmamalasakit sa iba, sa pagpapatawad, sa pagpapakumbaba at pagsunod sa Ama? Hindi pwedeng wala tayong kaugnayan o connection kay Kristo dahil siya po yung ulo at tayo ang katawan. Si Jesus ang Panginoon. Tayo ay nakapailalim sa Kanya. Si Kristo yung ating hari. Kaya tayo dapat ay sumusunod at nagpapasakop sa Panginoon. Ang paglagong Kristiyano, humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumalago tayong lahat sa Panginoon na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Hanggang dito po ang ating aralin. Tayo po ay muling manalangin.